So, mag-start na. Ang una ko munang sasabihin is basics about objects in equilibrium. So, ang pinaka-basic dyan, dapat alam niyo yung formula na all or summation of all forces is equals to or is equal to 0. Yan yung pinaka-formula niya. Bali, ang lahat ng problems in objects in equilibrium is maglalaro lang siya sa formula natin na to. Pero, itong formula na to, madidivide siya into two parts. Pero yung two parts lang naman na yun is, yun yung horizontal or sa x-axis. At saka, yun yung sa vertical or sa y-axis. So, ang explanation kasi dyan, ano bang ibig sabihin kapag summation of all forces? Ang ibig sabihin nito is, ang ibig sabihin nitong formula na to, lahat daw ng forces, i-equate mo siya to 0. So, for example, ang force mo, meron kang force na T1, tsaka meron ka ring force na T2. Let's say, meron kang T1 and T2 sa given na problem. Bali, lahat ng force na given, i-equate mo lang siya sa 0. And then, pwede mo na ngayong gamitin itong formula mo na to para maka-cancel out ka, para makapag-derive ka ng para makapag-cancel out ka para makuha mo yung sinusolve mo na force. For example, para masolve mo yung T1, i-transpose mo lang itong T2. So, T1 is equals to T2. Tapos, ayun, pwede mo nang makuha yung value nila. Mamaya, malalaman nyo din yan kapag nagsasolve na. Pero, ayun lang yung explanation niya. All forces will be equal to 0, then pwede ka nang mag-transpose para mag-cancel out ka, para ang matira na lang is yung sinosolve mo. So, balik sa problem. Basta, tandaan nyo lang itong dalawang to kasi yan yung talagang gagamitin sa mga problem solving. Ito, parang yan lang yung, yan lang yung pinaka-formula niya. Pero kapag pagdating sa problem solving, ito talaga dapat yung ginagamit. So, dito sa problem na to, sabi niya, a traffic light weighing 100 newtons hangs from a vertical cable towed to two other cables that are fastened to a support, as in the figure. The upper cables make angles of 37 degrees and 53 degrees with the horizontal. Find the tension in each of the three cables. Para ma-solve natin to, ang una ko kasing ginagawa or ang pinaka-first step ko is tinitignan ko muna yung given. Kung ano yung mga given. So, mapapansin nyo, meron ng given na weight or yung sinabi niya na 100N. Sabi niya kasi, a traffic light weighing 100N. Automatic, ito na yung weight mo. Yung 100N. Sa, kasi, objects in equilibrium, ang always na present na forces dyan would be weight. Weight ang isa sa pinaka-present lagi dyan na force. Palaging present ang weight every problem sa topic na to. So, yun ang palagi nyong unahin. I-distribute nyo rin kaagad yung weight after nyo na malaman yung value niya. So, di ba na alam na natin na ang weight ng traffic light daw is 100 newtons. So, paano natin siya i-distribute sa diagram? Ilagay lang natin siya dito. Since ang weight daw ng traffic light is 100 newtons, ilagay na lang natin weight is equals to 500 newtons para ma-represent natin yung weight niya. So, pero ang direction ng weight natin is pa ganito. Which means,
ang weight natin, it would be negative 100 newtons. Or it will be negative kasi, ay, hindi pala nakikita. It will be negative 100 newtons or it will be negative kasi nga, because of gravity or because of the direction. Kasi di ba ang direction ng weight is downwards. Palagi downwards yan kahit anong problem ang sinasolve nyo. Ang weight, it would always be downwards because of gravity. So, alam mo na yung, or na-fill upan nyo na yung diagram, na-fill upan nyo na yung diagram. Ang next step naman na dyan is, isolve mo yun na yung pinakamadaling force na isolve. Ang mga forces kasi natin dyan is ito, T1, T2, and T3. And add na din natin yung weight na 100. Force din yan. Pero, if titignan nyo kung anong pinakamadaling isolve, ito yun. Itong sa side ng T3. Itong part na to. Yan ang pinakamadaling isolve. Bakit? Kasi sa T1 and T2, meron silang angle. Diyan part, diyan na tayo gagamit ng SOHCAHTOA mamaya or yung babalik sa vectors mamaya yung paraan dyan kung paano isolve. Dito kasi simple lang yung way niya. So, yan muna yung unahin natin. So, ang gagawin ko, magdodraw muna ako ng traffic light. Newtons to. Ngayon, ang next step na dyan, pwede na natin siyang, parang zoom out ko lang siya doon sa diagram. So, dito, pwede na natin siyang masolve with the use of this formula, Fy. Kasi, pa-horizontal lang naman yung direction niya. So, ito na kagad yung gagamitin natin. So, summation of all forces in the y direction is equals to 0. Ano ba yung mga force natin? Isa na to, isa na to. So, ang gawin natin, ilagay lang natin siya sa formula, bali T3. Bakit pala, bakit pala positive yung T3? Kasi yung direction kasi ng rope natin is pataas. So, ang T3 mo would be positive. Pero ang direction naman ng weight mo always pababa yan. Kaya, negative W is equals to 0 yan. Bali, ang value ng W mo is 100. So, 100 is equals to 0. Then, sabi ko nga, kapag isosolve mo yung isang force, kailangan mo mag-transpose. So, i-transpose natin yung 100 sa kabilang side. That would be T3 is equals to 100 newtons. Next, nasolve na natin yung T3. Ang next na natin i-solve is itong part na to. This one. Yan na yung i-solve natin next. Yan yung sinasabi ko na complicated i-solve. Pero, kaya naman intindihin. Ang gagawin ko kapag may ganyan, iibahin ko yung diagram niya. Gagawin ko siyang parang pang-vector na diagram. So, from ganito, ang gagawin ko, gagawa muna ako ng Cartesian plane. Tapos, yung rope niya na ganito. Ang nakalagay kasi dyan, pag ganito siya, 37 ito, 53 naman ito. Pero,
pwede mo lang namang i-distribute yung angles dito, parang sa GenSurf, na alam mo naman na equal yung angle dito sa kabilang side niya. So, pwede lang natin siyang i-distribute sa baba para magmukha na siyang vector diagram. Bali, ganyan. Ito yung 53 degrees. Ito naman yung 37 degrees. So, ito yung T1 mo, ito yung T2 mo. And ito naman yung y-axis, ito yung x-axis. Ang una nating isosolve, kapag kasi ganito na, merong x and y-axis, no? So, isosolve mo both. Isosolve mo yung x-axis at isosolve mo din yung forces on the y-axis. Then, pwede ka na ulit mag cancel out. Yan. Mamaya, malalaman nyo rin yung sinasabi ko kapag na-explain ko na yung solution niya. Ang solution dito is isolve muna natin yung mga nasa x kasi yun yung mga madadali muna na isolve. Summation of all forces on the x-axis. Di niya pala nakikita. Summation of all forces on the x-axis is equal to 0. Ano ba yung mga force natin muna on the x-axis? Merong force to, pwedeng T1, pwede ding T2. May force naman talaga sila yan sa horizontal na part. Pero nga lang, kailangan malaman natin kung ano yung identity niya sa SOHCAHTOA. Babalikan na naman yung SOHCAHTOA. Pero, bago yun, i-classify muna natin yung mga forces natin sa x-axis. So, isa na doon yung T1. Ano muna yung sign ni T1? Since pa-left siya, magbe-base muna ako sa pa-left or pa-right kasi sa horizontal naman tayo nagsosolve. Yung mga nasa x-axis yung sinusolve. So, magbe-base muna tayo kung left and right yung mga sign nila. Ang T1 natin is pa-left siya. So, ibig sabihin, ang sign niya, negative. Then, ang T2, pa-right siya. Papunta siya sa right. So, positive ang T2 natin. And then, equals to 0. Then, kailangan na nating alamin kung cosine or sine ba ang gagamitin. Para malaman, gaya nung sa vectors dati, ang ginagawa ko kasi, tinitignan ko muna kung alin dito yung opposite and adjacent na side. Ang katapat ng angle is yung opposite side. So, that means, ito yung opposite side natin. Then, kung yan yung opposite side, automatic na yung nasa baba, yun na yung adjacent side natin. Bali, ito yung adjacent. Ito naman yung opposite. Sa SOHCAHTOA, sa mga opposite ang gagamitin na trigonometric is sine. Nakalagay dyan, S. Sa mga adjacent side naman, ang gagamitin dyan is cos. Since ang hinahanap natin is yung horizontal side, which is ito, mag-focus muna tayo sa T1 pala. Since hinahanap natin ito horizontal side ng T1, which is ito siya, ibig sabihin, yun yung adjacent natin. Bali, anong gagamitin kapag adjacent? Ang gagamitin is cos, diba? So, ang ilalagay na lang natin dyan, T1, and then ilagay natin yung cos.
Then, ang ilagay natin sa tabi ng cos is yung angle ng force na yun. So, ang angle ng T1 is 37. So, ilagay natin T1 cos 37 plus T2. Ano naman dyan? Since pareho lang sila na adjacent side yung nasa diagram, ibig sabihin, cos lang din yung gagamitin dyan. Then, yung angle niya, which is 53, equals 0. Ang sinosolve naman natin dito sa equation na to is yung T1. So, kailangan ma-cancel out natin yung mga nasa tabi ni T1 para siya na lang yung matira. So, ang next step dito, i-transpose natin si T1 para maging positive na siya. So, magiging T1, T2 pala to, hindi ko nalagay. T1 cos 37 is equals to T2 cos 53. Bakit naging positive both? Kasi tinranspose ko yung negative na T1 sa kabilang side. So, yung T1 na natin magiging positive, kaya positive na sila pareho. Kahit balik-baliktarin mo sila, yun pa rin yung, ganito pa rin yung magiging itsura niya. Both na positive. Dapat. So, para matira na lang si T1, i-cancel out dapat natin or i-divide both sides natin yung nasa tabi niya. So, divide both sides by cos 37. And then, cancel. T1 na natin, it will be equal to T2 cos 53 over cos 37. Pero, hindi pa yan yung final na sagot. Kasi, hindi pa siya specific na value. Bali, parang, yung form niya is parang, parang formula yung form niya, di ba? Pwede kang mag-plug ng values dito. So, kapag nasolve mo na yung T1, ang gagawin natin muna dyan is, hayaan muna natin siya or i-box muna natin siya. Pero magagamit naman natin siya sa next na part. So, sa next part is T2 naman na yung sinosolve. Sa T2 kasi, sa T2 natin dito, yung T2 is yung T2 is pa-right siya pareho. So, or pa-right siya saka sa quadrant 1 siya naka-place. So, both positive yung sides niya. Bali, kung positive siya sa horizontal, magiging positive din siya sa vertical. Bali, ang next step, kanina na-solve na natin yung lahat ng forces on the x-axis. Ngayon, solve naman natin lahat ng forces on the y-axis. Bali, ito naman na formula ang gagamitin natin. So, ano ba ang mga forces natin on the, wait lang, drawing ko lang ulit para hindi malito. Ayan, T1, T2, 37 degrees, 53 degrees. Ang mga forces natin on the y-axis, we have T2, which is positive. And then, kapag y-axis, sabi ko nga kanina, isama natin yung weight. Kailangan, every time na magsosolve kayo ng forces on the y-axis, palagi yung isama dapat yung weight force dyan. Palagi dapat, katulad nito, sinolve natin dito yung, nung sinolve natin itong horizontal force sa T3, in-include ko yung weight force. So,
Same goes to dito sa problem na to, dapat i-include din natin si weight force. Bali, minus weight kasi nga palaging negative ang weight kasi downward siya. So, T2 minus W. Ay, wait. Di ko pa pala nasasama tong T1. May vertical pa pala na part, ang T1. So, ang T1 is positive din siya kasi pa-upwards, di ba? Pa-upwards, it means positive. So, based sa y-axis, upwards, bali, both will be positive. Positive. Ang nag-downwards lang talaga is yung W, kaya yan lang yung negative. So, equals to 0. Bali, kunin naman natin yung vertical component. Sabi ko nga kanina, kapag opposite side, ang gagamitin, sign. Bali, opposite side to. Ang gagamitin para ma-solve sila, ito, and then ito, is sign. So, magiging T1 sin 37 plus T2 sin 53 minus 100 equals to 0. Bali, ang na-solve natin na, kanina kasi na-solve na natin yung value ng T1. Ano na ulit yun? Ang value ng T1 is T2 cos 53 over cos 37. Bali, ang gagawin natin lang, i-plug lang natin yung na-solve natin na yun dito sa equation na to. Bali, it will be T2 then cos 53 over tama ba? Over cos 37 over cos 37 multiplied to sin 37. Kung hindi nyo nagigets tong dito part, ang ginawa ko lang talaga, itong T1, ito siya. Itong sin 37, ito siya. Pinalag ko lang yung value ng T1, which is yung na-solve natin kanina. So, magiging plus T2 sin 53. Tapos, i-transpose na rin natin to, bali equals to 100 na positive. And then, ang next na gagawin is i-cross multiply. So, bali, ang ibig sabihin, i-cross multiply daw natin yung T2 cos 53 saka cos 37 sa sin 37. Bali, ang denominator niya is 1. Kasi, ayun nga, invisible yung denominator niya na 1. Then, cross-multiply lang natin yan. Bali, magiging T2 cos 53 equals magiging, kapag kasi nagko-cross kayo ng, or kapag nagbo-multiply kayo ng sine at cosine, ang magiging kinalabasan niya is tan. So, sine times cosine or sine over cosine, that would be tan na ngayon. Bali, magiging tan. Then, kunin mo lang, since pareho naman yung angle nila, applicable na, kopyahin na lang yung angle. So, magiging tan 37. So, ayun. Yun na yung ilalagay natin. Burahin na natin yun. Parang ganyan na yung itsura niya. T2 cos 53 tan 37. Bali, T2 cos 53 and then tan
37. Then, plus T2 sine 53 equals to 100. Bali, ang next step is i-factor out natin yung T2 para pwede natin ma-cancel out yung mga nasa tabi niya. So, ibig sabihin, T2, then, kapag magpa-factor out, ilabas mo si T2, matitira na lang itong dalawang bullshit na to. Bali, cos 53 tan 37 plus sin 53. Ano putang eh. Sin 53. Ngayon, pwede na natin siyang ma-cancel out or para matira na lang si T2. Bali, cos 53, divide both sides to. Bali, tan 37 plus sin 53. Tapos, dito rin, 53 tan 37 sin 53. Cancel. Bali, T2 will be equal to kapag ika-calculate nyo yan, magiging 100 over cos 53 tan 37 plus sin 53. Magiging 79.86. Yan na yung T2 natin ngayon. 79.86. And then, wala pa tayong value ng T1. Kasi, di ba kanina, ang nasolve natin sa T1 is T2 cos 53 over cos 37. Ito yung nasolve natin sa T1 kanina. Pero, hindi pa yan yung value ni T1 talaga. So, para mas-solve natin yung value ni T1 talaga, i-plug lang natin yung value ni T2 dito sa equation na to. So, bali, T1 will be equal to 79.86 cos 53 over cos 37. So, i-calculate nyo na lang yan. Magiging kinalabasan yan is 79.86 cos 53. And bali magiging 60.18 yung answer.